Okay, once again, maayong gabi ka na tong tanan mga igsoon, mga igala. So katulog gid tanon ni try og live pan katulog pod nato kini gi-restore kay kining tungod sa kahinay no sa ato ang kining wifi connection karon. Ambot nganong hinay kay ni karon nga kagabion. So apan bisan pa man ini nga kagabion atong ipadayon no ang ato ang pagatunan karon. Kining gipamulong sa Colossians 3:5-7. Okay. So gaingon dito magud si Apostol Pablo, miingon siya nga sa Colossians 3:5-7, gaingon siya dito nga mortify therefore your members which are upon the earth, no? Busa patyan ninyo ang inyong mga bahin sa mga buhat sa yuta, binuhatan sa yuta. So muna yung gingon niya. So mortify means to put to death or completely stop sinful habits. No? Yung atong undangon ang atong mga sinful habits or sinful attitude. No? Ito nang gikuan. So, paabot sa unahan, specified na ni Apostol Paulo unsa ka ng mga sinful habit nga diin dapat na to nga ato ang undangan. Okay. So, ang nagpasabot dito nga ang patyan ninyo mortify patyan ninyo nagpasabot nga undangon gyud ang daan nga kinaiya, no? The old habits or old attitude kinahanglan atong undangon, no? Ang daan nga kinaiya nga makasasala, the sinful habit, no? So, list of sin in Colossians 3:5, kining ginganlan ni Apostol Pablo, yang gi-specify, no? Kining number 1, mingon siya kining fornication. Fornication, paghilawas or sexual immorality. Mo iba't pasabot niya na. Uncleanness, kahugaw or impurity. Inordinate affection. Kaning grabing pagtinguha bitaw sa kining lustful passion bitaw kanang bitang kaibog, kailibgon bitaw nimo, grabe kay nga tinguha nimo nga imog nga angkunon bisan lisod kay angkunon imog nga tinguhaon nga makuha nimo, no? So mo nang pagtinguha, no, lustful passion. Ikaubat, the evil conceived sins, daotang pangibog, evil desire, no? Itong mga daotan nga pangibog. Sana sa mga kining kinaiya nga atong undangan. Number 5, covetousness, idolatry o kaning hakog, greed, no? Pagsimba na kana sa sala, idolatry. Ngano man? Kay murag naanad na ka og buhat og sala. O di nakaganahan mo biya og buhat sa sala, kinahanglan imuha naging buhaton, no? Pero ma-maintain lang gini mong buhaton kay murag naanad na ka ba, no? Na-immune na ka sa pagbuhat sa sala. Apan ngayon sa Apostol Pablo, kinahanglan kanang mga butanga, kanang mga attitude, kinahanglan undangon ginato kana. Samot na ni atong kapanahonan karon mga kaigsunan, no? Angay na kita nga mag-usab, no? Okay. Matod pa sa Galatians 5:24, muna sa mga supporting verses na to, no? Galatians 5:24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust, no? So, sa dihang gilansang si Jesus Christ, ang kadtong mga bati nga mga kinaiya na to kaniadto uban na kadto nga nalansang didto itong mga pagbati o mga pangibog nga dili maayo na uban na kadto sa paglansang ni Jesus Christ.
ug dili na kinahanglan nga mabalik to nato. Kay ibutan na to aksidentally nga mabalik na to makabuhat kita di nato kalikayan. Kinahanglan doon na kay pag-repent, no? Paghinulsol, pagbasol, pangayo o pasaylo. No? Noon kita, mura og kining nano tay access mangayo og pasaylo, no? Kay gikan naman ta diha sa baka ni Jesus Christ. Naa naman kita sa iyahang pagbulutan karon. So, naa na tayo access dako kayong makahigayonan nga makapangayo ta og pasaylo sa atong Ginoong Hesukristo, no? Okay, padanta. Verse 6. For which things sake the wrath of God comes on the children of disobedience. On the God comes on the children of disobedience. Katong ingon siya, tungod ni ining mga butanga, muabot ang kasuko sa Dios ngadto sa mga anak nga masino pa kun. Sa ato pa kun nagpasidaan na si Apostol Pablo nga undangon ninyo na, dayon dili gid nato undangan. Ato nang gisupak ang mga kabubuton sa Dios. Ato nang gisupak. Sumuna nga mura ba og kining ato na hinuong gipangandoy, gipangita ang kasuko sa Dios nga ni kanato. Kung ato magani ng kanunay nga pagabuhaton. So kinahanglan undangon, no? Okay. God's righteous judgment falls on those who persistently live in this sin, no? Ang hustong silot sa Dios naa sa mga tao nga nagpadayon sa pagpakasala nga walay paghinulsol o kinahanglan di ay nga dunay paghinulsol, no? Dili gid kinahanglan dili gid kita makalimot sa paghimo og paghinulsol. Okay, padanta. Ato ta sa atong mga supporting verse, no, sa Ephesians 5:6. Maingon dito sa Apostol Pablo kay panumulungan eh. Let no man deceive you with vain words, for because of these things commit the wrath of God upon the children of disobedience. No? So, ang gayon, ayaw ka mo pagpalingla, pagpailad sa walay pulos nga mga pulong kay tungod ni ining mga butanga moabot ang kasuko sa Dios ngadto sa mga anak nga masino pa ako, no? So gibalik-balik yun ni Apostol Paul sa pagistorya ang mao nga kining mao nga pulong pasidaan alang kanatong tanan, no? Kamo usab sa nangagi nagkinabuhi uban ni ana sa kanunay kamo nagpaulipon ni ana, ano? Kaniadto naulipon kita sa sala. We are under sin. Under the bondage of sin. Kaniadto apan karon kinahanglan dili na kita magpaulipon, no? Sa sala. Before salvation, believers also live in this sin. But now, they must change it. No? So wala pa maluwas. Ang mga magtotoo nagkinabuhi usab sa ingon apan karon kinahanglan mausab na. Doon na nay kausaban. No? Matod pa sa 1 Corinthians, sa Apostol Pablo kay pinanguluhan eh. 6:11, and such are some of you, but you are washed, by you are sanctified. Okay. Hugasan na kita. Kadto palang pagpabautismo na to. Gihugasan na kita. Gihugasan na ang atong mga sala na to. Was awisin. Doon na may mga kuha na doon. Doon na may mga comparison na doon, no?
si Kristo namatay kay kita patay sa sala. Si Kristo gilubong o kita gilubong sa tubig pinagis bautismo. O si Kristo nabanaw o kita mihawas tubig o maglakaw sa kabago. So mo na comparison no? Sa Roman 6 na natong basa no. So mo na kinahanglan ato ang kinahanglan nga pagahinumduman sa kanunay. No? Kaya atong kaniadto nahugasan na. No? So atong hinumduman nga kinahanglan ato nang biyaan. So mortify, so ato na lang ning ikuan no? Sa mga pulong ato ang gibasa kaganina, ato ning i-review, pulong mortify, pagpatay no, sa mga buhat nga daotan. Pat to death, no? Kundi pag-undang na. No? Purigisyon, pakighilawas. That is sexual outside marriage. No? Kini na no? Ato na ning ikaw gi-review no. So uncleanness kining kahugaw, moral impurity. No? Kahugaw. Muna atong undangon. Inordinate affection, kining grabing pagtinguha. No? Uncontrolled lust, kana bitang dili na nimo makontrol ang imong kaibog, ang imong pangibog sa kabutang. No? Kana muna atong undangon. And then, evil concupiscence, no? Daotan nga pangibog, no? Evil craving, daotan nga pangibog. And then, covetousness, idolatry, no? Kining pagkakog, pagsimba sa sala. Ano bitang mura nag-imuhang gina pauyunan ang sala nga imuhang nabuhat. Wala na ka mo likay ba sa sala. Imo nang giuyunan hinuon ang sala nga imong nabuhat. So kana kinahanglan maundang gayud kana na, no? So mo man kanay pag-worship of self of stuff. Imuhang gisimba ang imong kaugalingon. No? So kinahanglan kana nga mga butanga nga atong naisutan ato na kanang undangon. So, saan na ito pag-undang? Kung pananglitan dili gud mahimo kay kita nga tao dili wala tay power sa pagkontrol kun dili ang Dios may makontrol ka nato. Pinaagi sa pagpangayo na to pasaylo or magampo kita nga tagaan ta niya og kanang dugang kalig-on kaisog sa pagatubang sa mga tentasyon nga moabot ka nato matag karon og unya. No? Okay, daghang salamat po. May gabi ka natong tanan. Oh, God bless.